bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagmukhang mayor. Ah! Ayan, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. No? Tungkol po ito sa bigas na 20 pesos per kilo. Ayan. So ayan, kung bago ka pa po sa aking YouTube channel, please po, isang like naman dyan. Share and subscribe. Ayan, isang like na po, masaya na po tayo dyan. Ayan, ito po yung pag-uusapan natin. Ito, kakalabas lang po nito. Ito po yung Malacanang Palace press briefing po ngayon. Ngayong araw na po ito, no? Kakalabas lang talaga. So, inanunsyo na yung programa nila na 20 pesos per kilo na bigas. So, ayan mga kabayan, no? Panoorin po natin. Konting clip lang po ito. Gagawa natin ng konting reaction na yan. Pakinggan po natin si Manang Clear. Ayan. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. 20 pesos per kilo ng bigas. Nakapagtataka lang kasi nga po, matagal na ito yung isa sa mga plataforma ni President Marcos, di ba? Matagal na to eh. Year 2022. Ang sabi, gagawin niya 20 pesos per kilo ng bigas. Nakapagtataka nga lang mga kaibigan, bakit ngayon lang ito nilabas ulit? Di ba? Ibig sabihin ba, dahil paangat na eleksyon? Tingin niyo po. Di ba? So, nakapagtataka talaga. Anyway, meron naman pong banat din dito po si BP Sara Inday. Doon po sa inanunsyo na 20 pesos per kilo na bigas po. Ayan, tuloy po natin ha mga kaibigan. At una itong maipapatupad sa Visayas. Napili ang Visayas bilang pilot area dahil marami nangangailangan dito. Madam Claire, nako po, ano ba sabihin to? Ibig sabihin ba, Visayas lang ba talaga yung nagugutom o nangangailangan? Tingin niyo po mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po yan may naghihirap. Lalong-lalo na po sa Mindanao. Mas marami po dito. Diba? So bakit sabihin niyo na nangangailangan ang bandang Visayas? Sa pagkakaalam ko lang po narinig ko lang nito. Baka daw kasi tarang tagilid yung mga line-up nila doon. Diba? Pagdating sa mga botante, tagilid sila. Kaya parang nagginagawang priority. Ewan ko lang At may sapat na stock ang NFA sa nasabing area. Hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiary household o katumbas May ng limit. 40 kilos bawat buwan. Ang tanong lang po kasi dito mga kaibigan, no? Hanggang kailan to 20 pesos per kilo ng bigas? Diba? Magtatagal ba? O ngayon lang dahil paangat na ang eleksyon? Baka hanggang May 6 lang. Pagka May 7, balik na naman tayo sa 40 plus per kilo. Ang tanong kasi kung sustainable ba talaga? Kung tuloy-tuloy na ba talaga? Ang hirap kasi baka naman kasi pakulo lang di ba? Kaya baka naman kasi pakulo lang, parang gano'n. Anyway, may sagot po dito si BP Sara Inday. Panoorin po natin mga kabayan, napakaganda rin po yung sagot niya dito. Ayan o. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Di ba? Ayan, binubudol na naman. Di ba? Buhat-buhat pa ni President Marcos yung bigas na 20
pesos per kilo. Alam mo bakit nababanggit ni VP Sara na nabubudol na naman? Kasi nga, year 2022 pa po yan na pangako. Di ba? So, ibig sabihin ngayon, natutupad na. Di ba? Ang tanong kasi dyan, bakit sa Visayas lang? Yun yung pinakamagandang tanong. At ang pangalawang tanong, kung magtatagal ba yan? Kung sustainable ba, makakasupply ba hanggang sa, di ba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di ba? Baka naman kasi pakulo lang. Yun yung problema dito. Yan, tuloy po natin yung payag po ni VP na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Tama. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors? Oh, di ba? So, yun pa lang, medyo may idea na po si VP Sara sa nangyayari. Di ba? Pagbagsak na 20 pesos ang kilo ng bigas, biglang may pa-meeting sa lahat or sa halos na governors na which is kaalyansa nila. So, ibig sabihin talaga mga kabayan, yung 20 pesos na per kilo to, may ano talaga to eh. May plano talaga to eh. Di ba? Tuloy po natin yung Sa Visayas. So baka may problema sila sa boto. Ay! So, ibig sabihin pala mga kabayan, problema talaga sa boto. Diba? Sabi nga ni VP Sara eh, baka may problema sila sa boto. Ibig sabihin pala, mga taga Cebu, mga Duterte. Tama? Siyempre, Visayas yan eh. Mga Bisaya din yung mga yan. Diba? So, Dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa diba? Baka nga, may problema sa boto. Tsaka, sabi nga ni VP Sara, bakit ba ang Mindanao hindi ba nagugutom? Hindi ba naghihirap? Wala bang nangangailangan? So, napakarami pong nangangailangan. Kasi kung ipapatupad mo yung 20 pesos ang kilo ng bigas, dapat buong Pilipinas bigyan mo. Yan yung totoo. Yan yung programa. Kasi dapat nakaplano eh, di ba? Program, plataforma niya yan. Di ba mga kaibigan? Pag inanunsyo niya 20 pesos ang kilo ng bigas, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, dapat meron. Ganyan. Hindi yung pwedeng isang lugar lang muna. Diba? Ayan mga kabayan, no, ito po yung susunod natin. Ito po yung pagpunta ni Congressman Pulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayan, panoorin po natin kung ano po yung mga update niya tungkol dito, tungkol doon. Kasi first time niya nakita niya yung tatay niya, diba? So, ito si Congressman Pulong. Maganda rin to eh. Masarap din to kasama eh. Diba? Medyo mayain nga lang daw. Panoorin lang po natin. Si Alvin. Hello sir. Okay, busan ko. Oh, Hi ma'am. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kapartners. So, sir, naitugon si APRRD sa mga... pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. At pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators. Ayun po mga kababayan, sabi nga ni Congressman Pulong, no, patuloy po natin susuportahan ang Duterte. PDP laban, both straight po tayo. Ayan, huwag niyo pong kalimutan na PDP laban, team both straight. Ayan, Plus may 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob. Pinapaalam sa may inyo plus si two, Kerubin. mga kababayan, no, may plus 2. Okay. Pati si Hunasan. Kerubin tsaka si Hunasan po. Plus 2. Yun po yung ini-endorse ni Tatay Digong. Tama? So, nasa inyo na po yan mga kabayan. Kung bubutuhan nyo or bubutuhan nyo. Diba? Ang maganda, butuhan nyo po talaga dyan. Kasi bakit? In-endorse po yan ni Tatay Digong. Okay? So, para mas maraming senador na
kaalyansa ng PDP Laban. Ayan, tuloy po natin mga kaibigan. Napakagandang update po nito. And with the emphasis na patuloy suportahan yung Yes. matalik niyang kaibigan Yes, sir. na si Rodante Balita Marcoleta. tayo, Yes po. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyo lahat. Yung update niya, no? Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, Yes. di ba? Yes po. Oh, Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagbukang mayor. Ah! Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Amen. Thank you. Yan. Magandang update. Nakaimensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw nga nagabisita diri ug nagsuporta sa isa Salamat kayo, salamat. Pati siya, ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kay sige sa pangutana og naba daw Pilipino so ko daghan. Always, every day. Salamat. Tatay Digong, nagpapasalamat po siya at saka tinatanong niya kung marami daw pong Pinoy laging nasa labas. Sabi po ni Pulong is marami. Kaya maraming salamat na po. Salamat kayo, salamat. Kung pwede lang may musulod kung musulod may pwede magid pwede. At kung pwede lang tamoy pangitsa diha. Gusto niya, no? Lagi ka rin kilap ko. Wala, bawal eh. Bawal. Sige ni pahinumdum ni si Anilet. Bawal daw. Oo. Pero karon lang ko nakabalo nga lamig po din nagkapos gumahan. Kaibigan, bawal daw siya umiyak. Tapos sabi niya, masarap pala talaga kayakap yung tatay. So yan, totoo naman po talaga eh, 'di ba? Sino ba naman kasi yung hindi gusto mayakap yung tatay mo, lalong-lalo na palayo na sa inyan, 'di ba? Tsaka 80 years old niyan. Opo. Tuloy po natin. Nag-mobiles pa na sila. Sir, actually sir, in line with that sir, si VP po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much Yes. more closer than before. Sir, Totoo yan. do you Tinood, share the same Totoo daw po. tinood. realization? Okay. Karon siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang naman ning gakos. Okay, sir? Si Congressman Pulong, alam mo yun, andyan talaga sa mga Duterte, yung mapagbiro. Di ba? Hindi talaga pwede na seryoso lang. Meron talaga mga punchline. Yung ugali talaga ng tatay na pag nagbibiro, andyan talaga yung mapapangiti talaga yung mga tao. Di ba? So, ayan. Na-react na Dili, kay gani siya, babae mo gusto niya. Napapansin niyo yung reaction ni Congressman Pulong, no? Alam mo yun, nakamasa talaga yung mga Duterte. Believe talaga ako sa kanila. Walang kaarte-arte. Mas got among gakos Mas karon. maigpit na yung yakap Okay. nila. Okay. Feeling sa gakos ka Oo. Pero okay man siya, gusto niya paibalo sa inyo na he is in good health. Lord. Nalipay po siya. Sige lang pakatok. Si Hanilet may seryoso, sige kuhan dito sa iyang Lagi daw silang naglulukuhan ng tatay niya. Si Mama Anlit lang daw yung masyadong naiirita na sa check-up ni Tatay Diggs. check up siya na nairitan. Sige masahe sa tiil. Pero okay ratanan, okay ratanan. Salamat sa inyong tanan. Welcome Salamat po. gikan sa Sir, you're among pamilya. welcome. Welcome, sir. Wala isang bayan. Thank you, sir. Hanggang sa dulo po, sir. Hanggang sa dulo to. Sabi ni Tatay Digong, mag-relax lang mi sir, pero relax lang mi sa gawas. Pero hanggang sa dulo, may diri mag-relax. Kaya ning weather diri oy. Sanay na mo. Pero painit naman. Yan, no? Isipin mo naman, hindi nawawalan ng Pilipino sa labas ng ICC. Napakalamig nga, di ba? So yun yung talaga yung pagmamahal na kay Tatay Digong, suporta sa mga Duterte, napaka-solid po. Sobrang salamat po dyan talaga. Maraming salamat. Sir, painit naman karon so okay na sir. Sir, ang mga tao diri wala gi problema og na diri. Makaon, kape, tanan, tinapay. Istoryahin lang mi sir, kasi gusto nila makaunon kay paluto na namo. Ay maulaw ta. Kaya ito si Congressman Pulong Duterte, napapansin nyo sa gesture niya, di ba? Mayayain talaga siya. Sakto Kabalo gyud mo ka ma'am. kumuluto. Sakto gyud ka ma'am na maulawon gyud isip ko. Wala na siya. O Basta- gani ikaw ubanan ti ka dito kay maulaw ba di siya tapos dili kailangan ka matubang kay kuan. Ugani. Ulat Basta siya. sir, unsay gusto niyo Ayun man dayon ko.
Nagkalo-kalo pa. Kahit anong tago mo, yan lalabas ang pagkapogi. So, ayan, mga kababayan, no, yun po yung bagong update po natin. Yan po. Yung talaga sa bigas, ano. Siguro mas magiging masaya kung Luzon, Visayas, Mindanao yan. Hindi naman pwedeng sabihin mo na uunahin yung Visayas. Dapat kasi, sabayan. Pag inanunsyo na 20 pesos ang kilo ng bigas, dapat Luzon, Visayas, Mindanao. Yan yung totoong serbisyo. Tama? Di ba mga kaibigan? Walang pipili-pili. Di ba? Kasi pag pinipili mo, parang ayuda lang yung datingan yan. Di ba? Dahil pangat lang yung eleksyon. Plataforma niya yun ng 2022 ni President Marcos. Di ba? Bongbong Marcos. So dapat gawin niya yan sa Pilipinas, hindi lang sa isang lugar. Tama? So yan pa mga kaibigan, no? Kayo na po yung bahalang umusga din dyan. Pwede po kayong mag-comment dyan down below. Diba? Mag-comment po kayo kung ano yung gusto nyo sabihin. Libre lang po, wala pong bayad yan. Ayan. Tapos paki-like na po, share and subscribe. Maraming salamat po. God bless.